Okay mga kaibigan, ay patuloy na tayo sa isang ating segment na balitaan. Ay siyempre, unahin muna natin itong usaping balitang nasyonal kung saan itong si Pangulong Noynoy Aquino. Ayon kay Noynoy Aquino, ay hindi raw gagalitin niya ang kanyang mga bossing. Mga boss, di raw gagalitin. Hirit ng palasyo. Ito po mga kaibigan, ay hiningi ng Malacanang ang pagtitiwala ng taong bayan, bunsod na rin ng kaliwat kanang puna at batikos sa isyo ng kanyang posibleng term of extension. Ayon kay Presiding Spokesperson Edwin Lacerda Jr., hindi gagawa ng maling desisyon ang Pangulo na ikagagalit ng kanyang mga bossing. Nasa antas na lamang anya ng konsultasyon ang Pangulo at wala pang ginagawang mga hakbang. Kaya hintayin na lamang ang magiging desisyon nito. Ito po yung pakiusap ng palasyo. Nauna rito, inihayag ni Father Joaquin Bernas, isang konstitusyonal na sapat na ang 6 na taon na para sa presidente at pinayuhan itong magpahinga na lamang pagkatapos ng 2016 dahil mayroon pang ibang mga mabubuting tao na nagnanais ding maupo at tatakbo sa bansa. Ayon kay Lacerda, 4 na taon nang nanatili si Pinoy at may natitira pang 2 taon sa kanyang panunungkulan. Kaya nga sinasabi natin hindi natin alam kung ito ba ay maano ni Pinoy matapos niya dahil mayroon naman siyang impeachment. Wala, parang huli na itong impeachment na ito. Sana mahabol nila kung totoo para malinis ang pangalan ni Pangulong Noynoy. Eto mga kaibigan, isang silusong mister. Kinatay si Mrs. sa loob ng mall. Yan, kaya medyo ingat-ingat sa mga silusong mister. Lalo na kapag ang mga babae ay nakikipagtagpo pa sa mall, ay ingat-ingat kay sa mister. Pag may dalang kutsilyo, baka mamaya nako, matulad po. Isang minor de edad na babae ang sinaksak at napatay ng kanyang kinakasama sa loob ng isang mall sa Valencia, Bukidnon. Yan na. Ayon sa ulat, sinaksak ng suspect si JR ang kanyang kinakasamang minor de edad dahil umano sa selos, kung saan nakipaghiwalay umano ito ng naging dahilan para saksakin habang nasa loob ito ng mall nga di pa nabanggit na pangalan ng mall dahil hindi sikat. Napag-alaman na nagtangka ring magpakamatay ang suspect. Subalit, kaugnay dito po mga kaibigan, pinaiimbestigahan pa rin ng pulisya ang ilang gwardiya kung bakit hindi nila napigilan ang insidente ng pananaksak sa babae. Depensa naman ng mga gwardiya, hindi nila umano basta-bastang malalapitan ang suspect dahil hawak-hawak nito ang kutsilyo. Sa ngayon, inihanda na ng pulisya ang kasong murder laban sa suspect. Yan po mga kaibigan, ang ingat-ingat po kayo sa mga mister na siluso.
Kaya, huwag kasing makikipagtagpo sa mall. Delikado pag nasa mall. Ito po mga kaibigan, dahil sa sunod-sunod na pangyayari, balitang Bulacan naman tayo. Itong, ay hindi ito sa Bulacan, ito'y dahil nangyari sa Bulacan, ang field trip po ay ipinagbabawal na. Yan malinaw po ito baka mamaya lulutan pa iba. Inirekomenda ng House Committee on Higher and Technical Education ang pagpapahinto sa lahat ng field trip ng mga high school at elementarya hanggang kolehiyo para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Kaugnay ito sa naganap na trahedya kung saan 7 estudyante ng Bulacan State University ang namatay matapos malunod habang nasa field trip sa San Miguel. Noong 2013, nasawi ang 2 estudyante ng Holy Spirit Academy at 7 estudyante ng Marinduque State College matapos maaksidente ang sinasakyan nitong bus. Noong 2012 naman, 2 estudyante pa ng Cebu ng International School ang nalunod naman habang nasa field trip ito sa Subic. Dito po yun, sa Subic, Zambales. Dahil dito, gusto ng komite ng Kamara na iban ang lahat ng field trip hanggat hindi maisasayos ang mga patakaran para. Gayunman, ayon kay Commission on Higher Education, itong si Roberto Sanggalang ay patuloy pa rin nilang iniimbestigahan ang mga insidente. Yan po mga kaibigan ang balitang nasyonal. Ito po, isa na namang balita mula dyan sa Zamboanga. Ito na naman ay tungkol sa paglutang umano ni Normie Suarez. Muli umanong ipinanawagan ni dating Moro National Liberation Front Chairman Normie Suarez ang kalayaan ng Mindanao. Kasunod ng kanyang paglutang sa Panamaw Sulu. Ito talaga magulo tong mama na ito Dapat to hindi na ito pinalabas. May balak atang palitan ito si Bin Laden. 3 buwan nang hindi nakita ang publiko itong si Miss Suarez matapos makasuhan ng sinasabing na siyang naging utak ng madugong Zamboanga Siege na nakaraang taon. Ito yung nakaraang taon. Ayon kay Habib Mudhab Mas Hashin, chairman ng MNLA Islamic Command, ay sinabi nito, lumutang si Miss Suarez isang grupo ng kanyang mga taga-suporta sa may barangay Lumpayag noong Agosto 24. Tinatayang nasa 2,000 MNLF member ang dumalo sa pagtitipon sa ginawa ni Miss Suarez. Ano pang ginagawa ng ating mga kasundaluhan? Bagamat patuloy pang iniimbestigahan ng mga kasundaluhan kung totoong lumutang itong si Miss Suarez. Dahil lalabas dito, naging inutil naman ang kanilang mga intelligence. Yan po ang balitang nasyonal. At tayo naman po ay tutungo na sa Ronda Balitang Local News. Ito naman po, isang problema ngayon ng field trip naman na inirereklamo ng mga magulang dito sa Olongapo. Makinig kayo bawal na field trip. Baka sabihin na naman nyo, seminar lang.
Okay, balitang field trip, Rumuronda, Christian Guevara. Isang field trip ng paaralan sa Olongapo City ay mahal daw ayon sa isang complainant na magulang dahil itong paaralan na ito ay pagmamay-ari ng gobyerno ng Olongapo City at nasabi na hindi ganoon kataas ang tuition fee nito. Pero pagdating sa gaganapin na field trip sa nasabing paaralan ay 8,000 pesos per estudyante. Ito ang pinagtatakahan ng complainant na lumapit sa aming himpilan na nasabi nito ay sa pupuntahan nilang hotel ay natanong nila na 2,600 per 3 persons daw ito. Kaya agad din rumispondi ang Bigwas team sa paaralan ng Gordon College upang malaman ang kanilang panig. Gayon din ay nasabi nila ang kanilang panig sa Bigwas team na ito ay hindi pirmado ng CHED at ginagawa pa ang mga requirements ng CHED bago ito aprubahan. Pero hindi kami napagbigyan na i-record upang makuhanan sila ng aming kamera dahil kailangan daw na makausap muna nila ang complainant ng nasabing issue at ang mayor ng Olongapo City. Kaya agad na pumunta ang Bigwas team upang makuha ang authorization ng mayor ng Olongapo. Pero hindi kami napaunlakan ni mayor dahil may lalakarin ito at binigay niya ang authority sa mga staff ng City Hall ng Olongapo City upang i-assist ang Bigwas team sa Gordon College. Dito ay hindi pa din kami napaunlakan ng Gordon College dahil may inaasikaso ito sa biglang pagdating ng CHED sa kanilang paaralan. Ako po si Christian Guevara para sa Ronda Balita TV22. Yun, mga kaibigan. Yan ha. Kita nyo, 8,000 ang bang field trip. O, tigilan na ninyo yan. Kahibangan na yan. Tapos sasabihin na namin, seminar na lang. Dito na lang kayo sa Subic, sa SBMA na lang kayo magpapaseminar. Ano? Hirap na ngayon ang buhay. Hirap na. Katotoo lamang, yung mga mamamayan ngayon, halos kung ito ng halagang 100, napakalaking halaga na. Pambili na rin namang bigas yan. Ngayon 8,000 pa ang hihingiin ninyo. Makonsensya naman kayo. Sa Olongapo, kung alam naman natin ngayon lahat na kung saan ay nawiwindang na, hirap ang mamamayan. Maging ang itong pagkain o bigas na alam nyo po bang nangyari na tumaas na lahat ng presyo ng bilihin ngayon? Lalo na po ang presyo ng bigas. Kaya ang ibang mga tao sa NFA na lamang sila. Sa NFA na lamang sila umaasa na makabili ng konsumo pang 1 linggo. Ito po, balitang NFA, Rumuronda, Christian. Nasaksiyan ng Bigwas team ang pagdumog ng tao sa lumang palengke upang bumili ng NFA rice matapos itong may dispose ng supplier ng NFA sa nasabing palengke ng Olongapo City. Nakapanayam ng Bigwas team ang isa sa mga nagtitinda ng NFA sa buong Olongapo. Siya ay si Gemma Lacuna, may-ari ng tindahan sa lumang palengke na nagtitinda ng nasabing bigas. Ito ay patuloy na inaabangan ng tao dahil ito ay mura. Dito sa kahabaan ng palengke, ng lumang palengke ng Olongapo City, ay meron nag-iisang nagtitinda ng NFA rice na si Miss Gemma. Ating alamin kung gaano kadami ang bumibili ng NFA rice dito sa lumang palengke. Ngayon kasama natin ang nagtitinda ng NFA rice dito sa lumang palengke, si Ma'am Gemma. Ngayon sasabihin niya sa atin kung gaano na karami ang sako na nabenta na niya sa loob ng kanyang pagbubukas kaninang umaga. Pinipilahan nga ako. Oo, alas 8 pa lang. Nakapila na. Ano pong mas maraming bumibili? Sa 27 pesos o sa 32? 32 pesos. Kasi mag-9, 32. Ano po ba yung comparison ng dalawang yan? Ang Ang ano kasi, yung 32, 15%
yun. Tapos yung 27, may konting ano siya, may konting durog siya. Nang makausap na ng aming team si Gemma, ay sinabi nito na kulang talaga ang supply ng NFA sa kanila dahil sa loob ng 3 araw, nauubos agad ang kanilang NFA supply. Dahil sa loob ng 1 araw, halos 35 na sako na ang nauubos nila. Napag-alaman din ng Bigwas team kung ano ang pinagkaiba ng NFA na tag 27 pesos at tag 32 pesos. Ito yung 32 pesos na NFA rice. Yan, nakikita natin buo. At ito naman yung 27 pesos na NFA rice. Medyo durog-durog. Ang 27 pesos ay makikita na sobrang durog na ang bigas. Samantala, ang 32 pesos ay makikita na meron pa din na buo sa mga butil ng bigas nito. Ang mga nasabing tindera ng bigas ay talagang may pinangalan na sila ay NFA supplier dahil kung makikita natin sa tindahan nila, may nakalagay na sila ay NFA accredited retailer. Nais din ni Gemma na sana madagdagan pa ang supply nila ng NFA dahil talagang patuloy ang mga tao na tumatangkilik dito. Kung nakikita nyo, nandito ang supply ng NFA rice ni Miss Gemma dito sa Lumang Palengke ng Olongapo City. At ayan po ang mga balitang aking nakalap dito sa Lumang Palengke. Ako po si Christian Guevara para sa Ronda Balita TV 22. Yan po mga kaibigan. Kita nyo na ang tindi ng tinatangkilik talaga ng tao dahil mura. Eh anong gagawin natin? Eh biglang nagtaas ang bilihin. Talagang hirap ang ating bayan. Kaya mamaya may matindi pa tayong i-issuehin. Matindi ito. Kaya mamaya naman mag-interview tayo ng isang grupo ng mga negosyante ng bigas. Ngayon ay mga kaibigan, papasok muna natin ang Facebook Expose.